Hello guys! For today's video, ayan, isa na namang malaking cake itong i-deliver natin today. At ito ay 4 tiers na cake covered with sugar fondant. At ang finishing nito is royal icing pipe na binrush ko ng gold colors, edible yan lahat, and then with sugar fondant gold flowers din. And then ito ay I think 50th anniversary or 50th birthday, kaya ang tema niya is gold. So ayan, binidyohan ko muna and then isinend ko ito sa aming amo for final approval. And then yan, nung sinend ko sa kanya, inantay ko to, and then nag-reply siya na mag-add ng mga small flowers to have some bodies and movements. Kaya yun, nung inaprubahan niya yung final touch, so eto na, deliver na kami. At ito ay, kung di ako nagkakamali, we took about at 15 to 20 minutes yung layo ng delivery namin. Actually, hindi naman siya masyadong kalayuan doon sa working area namin. At ito ay expressway din, at that night hindi naman siya gaanong traffic. So yung 15 to 20 minutes ata yung na-consume namin doon sa daan. At alam nyo ba guys, doon sa mga katulad ko na mga gumagawa ng mga malalaking cake, and then during the delivery, alam nyo yung feeling na habang nasa delivery kayo, hindi ka rin matahimik kasi yung isip mo o yung pakiramdam mo is para kang nilalagnat dahil worried ka doon sa malaking cake na nasa likod ng sasakyan nyo, kung ano na nangyayari. And then during that time, syempre lagi mong pinapaalalahanan yung driver nyo na mag-ingat sa pagmamaneho, sa mga brakes, sa mga humps. Pero so far naman, hindi naman delikado yung structure ng cake. Kung makikita nyo naman is pagka gano'n ang structure, medyo safe naman, so hindi ako gano'n nag-aalala. Pero at the same time, ano doon pa din, hindi pa rin nawawala yung pag-aalala na natin dahil nga sobrang laki ng cake at saka mabigat. And then ayun, minsan dinadaan ko na lang sa prayer para ba ma-sure mo na ligtas talaga yung cake na makakarating doon sa ating area na ating pagdideliveran. Then ang ginagawa ko din, nagdadala lang ako ng mga extrang pang-repair in case. So eto na, pumapasok na kami dito sa area nung pag-deliveran namin. So pumasok na kami dito from doon sa expressway. So dito na binabaybay namin papunta doon sa area ng pagdi-deliver namin. And then syempre pagka unang-una kasi pagka sa delivery na ganyan, ang unang-unang huwag kalilimutan is yung resibo o yung order form, kasi nandoon lahat nakalagay yung contact number ng customer, yung address, of course yung pangalan ng client, address syempre kasi nandoon yung block, hahanapin niyo yung block, hahanapin niyo yung street number, hahanapin niyo yung house number. So ayan guys, itong area na to na pinapasok namin is tawag dito is Jabria. So hindi ito gaanong kalayuan doon sa working area namin. And then itong area na to ay mga lokal halos ang mga nakatira dito. I mean yung mga taga rito sa Kuwait. So kung makikita nyo guys, malalaki yung mga bahay dyan sa mga village. Yan yung mga bahay nila ng mga lokal. So itong area na to, kasi meron dito kasi sa Kuwait, merong area na puro mga expats, puro mga non-citizens, yung mga nakatira. And then merong area dito na puro local lang o puro mga citizens lang yung mga nakatira. So dito sa area na sa Jabria, marami dito, although may mga villa dito na mga rentals din, mga for rent din,
pero siguro 90% siguro or 80% yung mga nakatira dito is mga lokal or mga citizen dito. So ayan, habang hinahanap namin yung area na yan, lagi kong nire-remind yung driver namin na ingat sa mga hams, kasi pag ganito mga residential na, ang daming hams every kanto or every bahay ata may mga hams na dinadaanan. Kung mapapansin nyo guys, panay ang alog nung sasakyan namin, kasi puro ayan hams na naman. Yan, puro hams yung mga dinadaanan namin. So pagka ganyan, lagi kong iniingi sila sa yung driver na dahan-dahan na pagpreno, dahan-dahan ng pagpapatakbo, kasi delikado nga doon sa cake. Kaya minsan pagka nagdi-deliver kami ng mga malalaking cake, sinasamahan talaga namin, yun ay required talaga namin na sumama kami sa driver, kasi hindi pwedeng hindi. Unang-una, malaki yung cake, delikado yung cake, kailangan ng alalay ng driver. So I think malapit na kami dito sa area ng bahay noong client. So I think ayan, minsan diyan kami nahihirapan sa paghahanap, yung block, yung street. Actually yung block madali pero yung street minsan tsaka yung house number, ayan ang kailangang isa-isahin namin. So I think ito na, yung mga maraming ilaw na yan, ayan, makikita na rin namin yung mga staff namin. Ayan yung mga sa staff ng events namin na mga nag-design noong, actually bahay lang to, hindi siya hotel, hindi siya tent, actually bahay lang siya. So ito, habang pinapark namin yung sasakyan, ang nasa isip ko talaga is yung kung ano na yung nangyari doon sa cake sa likod, sa loob ng sasakyan namin. So yan ang unang-unang bagay na talagang nasa utak ko, na sana safe yung cake, sana walang nangyari, yan. Tapos yan, once na bumaba ako ng sasakyan, yung pray ko na sana buo yung cake, sana walang although meron naman akong dala ng mga pang-repair in case may mga nasira or may mga natanggal or may mga pang-repair naman ako. So eto na, the moment of truth. Ayan, ganyan, the moment of truth. Ayan, medyo nabulol pa ako doon. So kailangan makita ko yung buo yung cake. So pag silip ko ng ganyan at super silip ako sa mga details, at pag alam kong safe, ayun na, nakakahinga na ako ng maluwag. Dito pala ipinalagay ng client sa kitchen nila yung cake, kasi surprise daw doon sa celebrant. So ang ginawa ko, nag-exit na lang ako dito sa kitchen at kumuha na lang ako ng ilang videos dito sa loob ng bahay, yung arrangement ng bahay. Actually, isa lang ito sa pinakamaliit na bahay na ayusan namin. And at meron pa silang pa-effect na LED screen dyan. Ayan. At saka actually yung company na namin ang nag-ayos yung amin ding company ang nag-ayos ng mga ng mga sofas, ng mga lights and decorations, arrangements, ayan. So kami rin ang nag-ayos niyan. Then dito ako nagkuha rin ako ng konting shots dito sa kanilang front yard. Actually dito namin dinaan yung cake, kasi hindi siya kasya doon sa likod. Kasi malaki yung cake, hindi kasya doon sa door nila sa likod. So dito namin dinaan sa pinaka main door nila. So and then ayan, huling glimpse before we go, kasi nakahinga na ako ng maluwag after ng maibaba na namin yung cake. And then eto na, we're going back to working area namin. Kaya thank you Lord, dahil walang nangyari naman sa cake, everything was fine, everything was going okay. And then pagka ganito, ang pakiramdam ko is maluwag na yung aking paghinga. So that's all guys, and then we're going back to our working area na. Thanks for watching.